And umatake yung D-Reyna. Dalawa yung D-Reyna na atake. So tinutulak na ano. Ito yung GC rider nila mga idol, tinutulak na. Ito pa, medyo kumakalas na rin tong isa. Merong humahabol na 4 na rider dun sa likuran mga idol. Mac, malapit lang. Ayun na mga idol, si Mac malapit nang makadikit. Ito si Mac mga idol, nasa kaliwa si Mac. Ito na mga idol, let's see. Palakasan na lang to ng remate. Let's see. Shoutout kay mama, absent ako kanina. Busit ka. Wala akong kinalaman. Idol, ito, absinero. Okay, punta na kami doon. So bali ito mga idol, yung stage 3 ng Tour of Matabungkay na open category. And ito yung ruta for our stage 3 mga idol. So magsisimula tayo as usual dito sa may Matabungkay, and then pupunta tayo dito sa may Kalatagan. Riding pa lang yan mga idol, and then babalik dito papunta ng Balayan, and aakyat dito sa may banda dito sa may Kalaka hanggang makarating tayo do sa may boundary ng Tagaytay at Nasugbu mga idol. Tapos bababa ulit papunta sa Tuy, tapos papunta ng Balayan, and then babalik dito sa may Puting Kahoy kung saan tayo ay magtatapos. Okay, andito na mga idol. Dahan-dahan lang tayo, pa-overtaking natin sa atin. Pinawala na yung mga riders, and andito sila sa likod natin. Gilid tayo dito sa bandang kaliwa. Bandang kanan na lang pala, sa may lilim. Diyan na, paparating na. So sa part na to mga idol, galing na sila ng Kalatagan, hindi na tayo sumama doon. Tapos papunta na ng Balayan. Unti-unti natin pa-overtaken sa atin. So sa part na to mga idol ay excellent noodles ang nagdadala, and medyo matulin na yung takbuhan. So ibig sabihin ay game na to mga idol. Hindi na to part ng neutral section. So pinawala na sila. So ito si Philippine Cycling Channel. Ito yung unang ahon papuntang Balayan. Game na to mga idol. Matulin na to. Ayun, meron na nagpe-breakaway sa harapan, and parang ano naman, it's too early no, para mag-breakaway. Pero meron nag-a-attempt na sa harapan. Malay nyo pagbigyan, di ba? I expect na mangyayari yung talagang mga pag-atake doon na sa may ahon, no, doon sa may papunta ng Batulaw. Meron doon na 200 meters na nasa 24 to 30% ang sabi sa akin. Depende kung sino ang papakinggan ko. Madami kasing mga umaahon doon. Sinasabi ay 21% daw, yung iba naman sinasabi 30%. So hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pero eto, ahon na to mga idol. Pero nga, parang warm up pa lang to sa kanila. Warm up. So ang dami, napakarami ng mga riders dito. So yan, merong atake. Tingnan natin. Sabi ko nga sa inyo, mamaya pa yung tunay na pag-atake niyan. So patayin muna natin yung camera natin. Ito si number 158, yung nanalo kahapon, no? Taga Nueva Ecija yan mga idol, si Maitan. So mahaba yung peloton. Estimate ko nasa more or less 150 riders, mga tao dito. Nagtatry sila na mag-establish ng early break, and mahaba yung pila. More or less parang mga 7 o 8 riders na merong konting gap. Let's see kung ma-establish nila yung break mga idol. Pagka medyo lumaki yung gap, punta tayo sa may harapan. Hala na, mukhang dumikit na, no? Merong ng mga nagja-jump na pa isa-isa hanggang sa mabuo ulit yung front group. Tayo sa harapan. So meron dalawang rider na nag-breakaway dito mga idol, at pinabayaan ng peloton. Hindi ko nakita, exodus yata yun. Tingnan natin. O ayan, medyo lumayo yung peloton. Tingnan natin ano yung gap nung dalawang rider dun sa may main peloton. So ito na yung main peloton mga idol. And ito yung yellow jersey, si Joey De Los Reyes, nandito sa may likuran. Nagpapahinga lang mga idol, pinoconserve yung kanyang power, no? Yung kanyang energy para dun sa may main climb mamaya. Mahaba yon, parang 18 kilometers yung
haba nung climb. Magta-try tayo na mag-overtake mamaya pagka merong pagkakataon para maunahan natin sila doon sa may ahon. So kanina mga idol, merong nag-breakaway na dalawang rider, di ba? Pero naabutan din yon ng peloton. So maraming atake at counter-attacks na nangyari dito. Pero ang nangyayari ay nahuhuli ulit sila ng peloton. So ang ginawa natin ay medyo inunahan na natin yung peloton. And ang gawin natin ay mag-cover na lang tayo doon sa may ahon na mismo, no, para maunahan natin sila doon sa ahon. Kasi mga idol, yung umpisa ng ahon ay napakasikip, single lane lang, tapos sira-sira pa yung karsada. So kung magpapahuli tayo sa pagpasok doon ay baka hindi na tayo makaahon or hindi tayo makasingit makapunta sa harapan ng peloton, kasi nga sobrang dami ng mga riders na magkakasama. Baka mamaya bawalin tayo ng komisar na pumasok doon sa may peloton. So ang gagawin natin dito ay magpapatiuna tayo doon sa may ahon, tapos doon na lang tayo mag-cover mga idol. Okay? So dito sa part na to mga idol, makikita nyo papasok na tayo dito sa may maliit na karsada, no? So ang ginawa natin ay sumabay tayo sa mga HPG, tapos iniwanan muna natin yung peloton. And tingnan nyo, obserbahan nyo itong dinadaanan namin na dadaanan din ng mga siklista mamaya. Imagine 150 plus riders sabay-sabay na dadaan dito. Naku po, medyo chaos ang mangyayari dito mga idol. Napakakipot, nakita nyo mga idol, napakakipot ng daan dito. So ngayon, mamaya dadaan yung mga karurista dito, napaka-delikado nyan, no? So malalaman natin mamaya yung skills ng mga riders. Hindi lang lakas mga idol, pati skills na rin. Pero I'm sure na yung mga open na category kayang-kaya yan. Pero nag-aalala ako para din sa mga ibang categories na merong mga executive at mga ibang riders na hindi ganun kahasa ang kanilang skills pagdating sa ganitong klase ng karsada. So titingnan natin mga idol, nakita nyo yung dinaanan natin, napakagrabe nyan, napakagrabe. So kaya hindi tayo nagko-cover sa part na to, dahil kung sasabay tayo sa mga riders ng ganito kasikip ay baka mapahamak yung mga riders, no? Baka masabit sila sa atin or tayo ang masabit sa kanila, kawawa naman. So punta tayo doon sa may part na medyo maluwag na, you know, para makapag-cover tayo ng matino. So dito mga idol, medyo nakikita nyo, medyo lumuluwang na yung karsada. Hindi na ganun kasi kakipot katulad nung kanina. Pero yung umpisa ng karsada mga idol, kung kayo ay nagdadaan dito, kudos to you dahil ang galing ninyo. Pero yun nga, imagine napakadaming karerista doon sa may open category, tapos bigla na lang papasok sa ganito kakipot na karsada. O ang mangyayari niyan ay magiging parang funnel, no? Magiging bottleneck yung area na yon. And kung sino yung mauna, ang laking advantage. Kung sino yung nasa ulihan, ako delikado na, may palamang maiwanan na yung mga idol unless ang lakas niyang rider. So ito mga idol, ahon pa rin to, pero mababa yung gradient. Mamaya sa may part na napaka-tarik na, no? Mayroong 24%, tingnan natin yon. Interested ako kung ano mangyayari doon sa may part na yon. So ito, medyo lumuluwang na yung karsada, gumikinis na rin. So ito, medyo maluwang na after a few kilometers, no? After a few kilometers, medyo maluwang na. So dito, mahaba pa rin yung peloton yan, and ano pa rin, buo-buo pa rin, pero meron ng mga stragglers sa likod. Kasi sigurado yan, pagdating doon sa may single lane na yon, mayroong aatake na rider sa harapan, 2, 3 na talagang isasagad nila para talagang ma-stretch out yung peloton. So walang hope para dun sa mga riders na nasa likod, no? So titingnan natin kung ano ang kalalabasan ng kanilang pag-atake. Sure yan mga idol, pagpasok dun mayroong titira dyan na pagkatindi-tindi, no? So punta tayo sa maluwang-luwang na lugar, tapos dun tayo mag-abang mga idol ng mga riders ng peloton, no, para hindi tayo makaabala. So dito sa part na to, malamang ay nasa bawas na yung peloton. Bawas na yung peloton sa part na to, and putol-putol na. So kuha tayo ng hanap tayo ng spot kung saan pwede tayong mag-abang, no? So dito medyo pumatag mga idol, mag-abang tayo dito. So eto na,
Nasabi ko nga sa inyo kanina, di ba, may titira dun sa may harapan. So more or less 2, 4, 6, 8, 10, 11, more mga 12 riders ang nandito sa ating breakaway mga idol. And ang ginangyari dito, sila yung tumira at nakakapit dun sa may bandang umpisa, no? So nakikita ko dito sino yung mga teams na represented dito. Navy, andito yung Navy, nandito yung Salt, yung kahapon na breakaway na team, no, nag-iisang rider. Hindi ko mabasa yung iba eh. D-Reyna, no? D-Reyna, wala akong nakikita na go for gold dito mga idol. And si Joey De Los Reyes yung naka yellow jersey, wala rin dito, no? Wala rin dito. So ito yung isa sa mga saltik dito mga idol. Oops, medyo kumalas yung kadena niya pero okay pa. And then ito si Salt mga idol, number 105, no? Andito. So kumalas yung isang rider. Yung isang rider na halos nalaglagan ng kadena ay kumalas, no? Mamaya identify natin yung mga teams na kasama dito. Oh, sorry. Op, 1, 2, kumalas yung dalawa. So meron na lang tayong natitirang 1, ay may nag-breakaway na isang rider. May nag-breakaway na isang rider. And then, ayan. And tingnan natin, yung mga teams kasi hindi ko makakilala yung mga pangalan, ano? Ito pa, medyo kumakalas na rin tong isa. Tinignan ko sa listahan mga idol, yung number 128 na yon ay si Gerald Nunez, no? Wala siyang nakalagay na team. And ayan mga idol, makakapit pa naman siya, no? Pero tingnan natin hanggang kailan siya makakapit. So merong breakaway na 1, 2, 3 riders. Isang standard insurance ang nando sa harapan. And looking back doon sa mga nasa likod, merong nagtatry, merong chase group. Merong malaking chase group dito sa likod, composed of 6 to 7 riders. So eto na yung matarik na portion mga idol. And umatake yung D-Reyna, dalawa yung D-Reyna na atake, no? Alam nila na recover ito. May go for gold na nasa likod mga idol. So bigyan ko lang kayo ng background, ano, bakit umatake yung dalawang D-Reyna. Yung isa sa mga riders na nakita natin ay si rider number 153 Landerson Niebres mga idol. Siya yung number 2 sa may GC. And ang ginagawa niya dito ay tinatry niyang iwanan si Joey De Los Reyes para maagaw niya yung pinaka GC. So tingnan natin mga idol kung magsasucceed ang kanilang plano. Paunahin natin sila, lalo na dito sa may lusong. Teka lang, baka mamaya nagmerena tayo, baka madali tayo mga idol. Unahan natin ng konti, no? So ito yung mga breakaway. Ito yung pinaka lead group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan mga idol, tingnan lang natin. Paunahin natin sila. May mag-aabot ng tubig. Dalawang D-Reyna, isang Navy. Alamin pa natin yung pangalan ng dalawa pang team na kasama. So eto, lumayo ito mga idol. Naiwanan na naman ng mga go for gold and 3D Construction Incorporated. 3D Construction, and then yung isa, yung nasa 1895 yung 3D Construction. Alamin natin yung 195 kung anong team siya. Papatingin ko itang Navy. Ayan, paunahin natin Navy. Merong nag-jump, no? Number 132 mga idol ng Navy. So eto yung ating pinaka main breakaway. Dinadala ng D-Reyna. Nagsasacrifice na sila kasi alam nyo mga idol, yung number 2 sa general classification ay D-Reyna, number 1 ay standard insurance. Si Joey De Los Reyes yung kaninang naka-yellow jersey na nakita natin. And eto mga idol, mayroong papadikit na naman ng mga riders. And tumitingin ako sa side mirror, walang mga riders na malapit. So eto, may nakadikit na naman na go for gold. Okay, nagkasabitan. Muntik pang sumemplang mga idol. So hindi naman sinasadya, hindi naman tinupi, no? Tinignan ko, hindi naman tinupi mga idol. Tatlong
go for gold na yung nandito, or tatlong D-Ray na, I'm sorry mga idol, tatlong D-Ray na, isang go for gold, dalawang Navy, no? Tapos tatlong mga teams na independent na walang kasamang ditong mga mga teammates. So eto mga idol, sundan lang natin sila. Wala pa tayo doon sa may 21% to 30% na gradient, no? Tingnan natin, doon talaga magkakaalaman. And talaga tinitingnan ko yung side mirror natin, and walang rider na malapit. More mga 50 meters wala, 50 to 70 meters wala. Yan, lumuwag pala ang kanyang skewer. Buti na lang kayang abutin mga idol. Ganyan ang mga pro, no? Skilled siguro. Pagka naplatan sila habang umaandar, kaya nilang i-fix yan, ano? Hindi, joke lang mga idol. So yan mga idol, sunod lang tayo dito sa may main breakaway para makita natin kung sino ang kakalas. So dito mga idol, paliwanag ko lang yung sitwasyon. D-Ray na ang nagdadala. Bakit? Kasi naiwanan yung yellow jersey, naiwanan sa likod, no? So ibig sabihin nun ay mayroong interest dito si D-Ray na palayuin yung gap na nito doon sa may breakaway sa likod, sa peloton, para makuha nila o maagaw nila yung general classification mga idol. Para maagaw nila yung general classification. Kung makikita nyo, 1-2 D-Ray na ang nagdadala, tapos may D-Ray na pa sa likod, and pwedeng kumapit lang yung mga Navy dito, and then tirahan na lang nila pagdating doon sa may finish, o kaya naman pagdating sa may patag. So nagtatanong yata ng oras itong Navy kung gaano kalayo yung mga nasa likod, no? So tingnan natin. Wala akong nakikita mga idol ngayon sa likuran. Wala akong nakikita mga rider sa likuran. Si Mac at saka si Rodel, kasama siguro ng peloton, malamang fit na fit itong mga riders na to. Hindi ka makakasama dito kung hindi ka fit mga idol, and hindi ka rin makakaahon ng ganyang katulin kung hindi ka fit, no? So ayan mga idol, meron dito sa ruta na to, may mga saltek, tapos meron ding recovery, no? Meron ding recovery. Ang hirap ng ating motor dahil ito ay manual transmission, unlike yung mga naka-scooter, ano? Mas mainam kung ganitong coverage nga pala mga naka-scooter. Pero wala tayong scooter, meron tayo yung dirt bike at saka itong Ninja natin na gamit, no? So sundan muna natin, nagre-recover sila ngayon, and let's see kung maaagaw pa ng D-Ray na yung GC, General Classification mga idol. Kung maaagaw ng D-Ray na, hanggang ngayon sila ang nagdadala, yung pinaka-climber nila ang nagdadala dito sa may grupo na to, and hindi pumapalit ang Navy, no? Hindi pumapalit ang Navy. And tingnan nyo rin, tatlo na yung D-Ray na sa may harapan. Talagang itatry nilang agawin yung Corona, yung General Classification from Navy. Mayroong humahabol na 4 na rider dun sa likuran mga idol. Sprite yan. So ito mga idol, hintayin natin dito sa may Matarik. Binibidyo ka pa. Batang. Video mo lang. So yan mga idol, D-Ray na ang kailangang magtrabaho dito. Yan, at nakatutok naman yung ibang mga rider sa kanila, and then merong pa isa-isang mga nagja-jump. Nag-jump ba siya o kumalas? Tingnan nga natin. Tinitingnan ko yung bilang ng mga riders dito. Mukhang nag-jump siya mga idol. Merong solo rider na nag-jump dito. Okay, merong solo rider na nag-jump dito. So eto, tarik mga idol, napakatarik. Sige lang mga idol, kaya niyan. Matira matibay. Matira matibay. Kahit tayo nahihirapan yung motor natin kasi masyadong mabagal, ano? Kulang yung gearing natin. Primera na to, and then ayan, tingnan nyo mga idol. So kanya-kanyang tiis lang yan mga idol, pero at this rate walang kumakalas. So ibig sabihin yan, kaya na nilang idiretso yan ng magkakaisa, unless kaya nang idiretso yan as a group, unless mayroong tumira na
pa isa-isang rider ano na aatake pa from this space, no? So tatlong D-ray na ang may dala. Tatlong D-ray na ang may dala mga idol. Hoy, pumasok ka na. Hanap ka nung commandant. So ito mga idol, wala pa tayo doon sa may mga 21% na 200 meters yata. Hindi ko sigurado mga idol, hindi ko sure. Pero eto na. Nasa likod sila. So yun, yung ating mga support crew, nandito sila nakapwesto sa lagpas ng matarik na ahon, no? Ito, ina-expect ko mga idol na yung mga D-ray na ay magtutuloy-tuloy, pati lusong sila magdadala. Pero tingnan natin kung tutulong yung Navy. Tingin ko hindi tutulong yung Navy. And tingnan nyo, gumit na si Navy doon sa may dalawang D-ray na para patayin niya yung trangkuhan mga idol. And nakahabol itong si Bike Check PH mga idol. Nakahabol si Bike Check PH. Nakajump siya mga idol. Very good, lakas mga idol, kasi nahabol niya. Ang layo kanina nito mga idol, lagpas sa may side mirror natin, hindi natin sila makita, no? Tapos ngayon biglang nandito siya. So ayos, no? So we have 2, 4, 6, 8, 10 riders dito sa may harapan. Ang problema ngayon dito ay mayroon pa tayong natitira na more or less 50 kilometers papunta dun sa may finish line. Okay? So sino magdadala nung 50 kilometers na yon? Kung ako ang tatanungin, dapat ang magdala ay ang D-ray na, dahil sila ang gustong umagaw ng general classification. And pagdating sa final finish, yun namang mga nakatutok sa kanila ang re-remate. Yan ang pwedeng mangyari dito mga idol. And tinitingnan ko sa likod, mayroong lumalapit yung mga nasa likod mga idol, yung peloton, no? Lumalapit yung peloton dito sa may main breakaway natin. So yan mga idol, tutok lang tayo sa kanila. Tinitingnan ko yung side mirror just to see kung nasaan yung mga main peloton, no? So kung sino yung pinakamalapit. Mamaya pagka medyo maluwang, hihinto tayo para maorasan natin kung gaano kalayo between these riders na nasa main breakaway versus dun sa mga chase group, no? So ito medyo pumapatag na, tumutuloy na takbuhan. And andito si Philippine Cycling Channel para i-cover yung karera. Then titingnan natin, hinto tayo dito, merong clearing dito mga idol. Ayan, dito hinto tayo sa banda rito para lang malaman natin kung nasaan na o ano na ang sitwasyon ng karera. Okay, so patayin muna natin yung makina. Si Mac umahabol si Mac. Mac, malapit lang. Ayun na mga idol, si Mac malapit nang makadikit. And ito yung main peloton mga idol, or natitira dun sa main peloton. So ang estimate ko ay nasa 30 seconds to so ito yung chase group. And then si Mac, puntahan natin si Mac. So ito si Mac mga idol, nagtatry na humabol dun sa may main breakaway. And ayan na, malapit na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds ang lamang noong main breakaway dito kay Mac mga idol. Merong isang rider na na-shoot. Doon sa may gilid, ano, kaya nandun siya sa may gilid kung nakita nyo. So yan, umabot si Mac mga idol dito sa may breakaway. And malapit nang lumusong dito mga idol. And nakabawi si Mac, dun sa kanyang pagkaiwan kahapon dahil sa kanyang pulikat. So yan mga idol, malapit na ba tayong lumusong? Malayo-layo pa daw. Mga ilang kilometers? Malayo pa? So more or less meron tayong 30 seconds gap doon sa may from dito sa may breakaway doon sa may main peloton, ano? Yung main peloton ay hindi umaatake, dinadala lang nila yung grupo, walang tumitira. And ang takbo natin ngayon sa aking speedometer dito sa may Ninja ay 18 kilometers per hour dito sa may ahon. So
So let's see kung matutuloy-tuloy ng D-Ray na yung kanilang momentum na pagdadala nitong chase group, ng pellet, ng breakaway, no? Ng breakaway. So tingnan natin mga idol. May humahabol na isa pang rider mga idol. Merong humahabol na isa pang rider. So ang gagawin natin mga idol ay mauna tayo ng konti, no? Tapos abangan natin si Mac, mag-abot tayo ng nutrition sa kanya, no? So ito mga pader mga idol, mga pader. So yan, nakadikit pa yung isang rider dito mga idol. Lakas, nag-jump siya from the main peloton. So nasaan kaya yung main peloton mga idol? Hindi ko nakikita. Ang daming mga riders dun sa daming mga motorcycle riders sa likod natin. Pero hindi ko pa nakikita yung main peloton. No, hindi ko nakikita yung main peloton. Tingnan natin. So tinutulak na, ano? Ito yung GC rider nila mga idol, tinutulak na. So kasi kaya tinutulak yan, siya yung GC rider, and kailangan makapunta siya sa may pinakatuktok na kasama itong main breakaway para manalo siya or makuha niya o maagaw niya yung pinaka GC, okay? So si Joey De Los Reyes ay nasa likuran mga idol. Yun yung kanilang pinaka gustong iwanan na rider. And siya yung ito yung second place mga idol sa GC. So yan, tinutulungan siya nung kanyang teammate. Ayan mga idol. So ito, isa pang napakatarik na mga rampa, no? Isa pang napakatarik na rampa mga idol. Nasama siya dito sa may main breakaway mga idol. Nag-jump siya dun sa may peloton. And tutok-tutok lang ang kailangan. Huwag lang pupulikatin sa lusong mga idol. Ay makakadiretso na yan. Makakasama na siya dun sa may pinaka main breakaway. Dito sa main breakaway. And pwede siyang umangat ng standing mga idol. So tingnan natin. So ito mga idol, medyo bumabagal yung pacing. Nitong mga riders, no? Bumabagal yung pacing ng mga riders. Yan. So yan, pabayaan muna natin gawin ng mga marshals ang kanilang trabaho. Okay? So ito lumulusong na. Hindi ko alam kung ito ay finish na, pero ang alam ko dito ay meron pang matarik eh. Ano? Tingnan natin. Hindi ko kabisado yung pinakaruta. So yan mga idol, yung pinaka main breakaway ay pinagbigyan muna natin, pinalayo muna natin. Then tingnan natin kung sino yung mga humahabol dito sa main peloton, no? Pa isa-isa yung mga humahabol, pa jump sila. And ito merong Go for Gold and Exodus, idol. Nakaka-ride ko yun sa MOA mga idol. So ito naman ngayon, ito yung pinaka main peloton, ito yung pinakamarami mga idol. Ito yung pinakamarami na paparating. And more on Navy yung nasa harapan, kinokontrol nila yung pacing. And mukhang pagpalusong ito mga idol, sila ang magdadala. Ayan si Rodel sa aming harapan mga idol. Si Rodel kasama dito. Si Jopay. Rodel, si Mac nasa harapan na. Okay, so ayan, go na tayo mga idol. So ito na yung main peloton natin mga idol. Hindi ko alam kung matatawag pa rin natin to na peloton kasi more than half yung mga nalaglag na, no? Mga lagpas kalahati na yung mga nalaglag. Tapos meron tayong main breakaway sa harapan, tapos may mga individual chasers, tapos itong main peloton. And ito nga mga idol, si Rodel, si Rodel kumalas noong stage 2 kung tatandaan nyo, doon sa may Batula, wala pa sa kalahati, kumalas na. Pero ito ngayon siya sa may main peloton. And ang lakas-lakas pa niya, no? Mukhang hindi naman siya nag-i-struggle mga idol. So very good, bumawi siya doon sa may performance niya kumpara doon sa may kahapon. Habulin natin ngayon yung pinaka main breakaway. Yun yung main peloton, kinokontrol ni Rodel kasi nandun si Max sa may harapan. So puntahan natin yung pinaka main breakaway.
I expect mga 1 minute ahead sila. So pero medyo mahirap habulin yan pag lusong. Mamaya ahon, masusundan natin o mababalikan natin sila. Ito na yung 20%. Ito yung napakatarik mga idol na wall na tinatawag, no? Ha? Oo. So ito, hintayin natin. So dito mga idol, habang nag-aabang kami sa mga riders namin para mag-abot ng tubig, ay napansin ko na nandito pala yung yellow jersey mga idol, si Joey De Los Reyes. Ang lamang ni Joey sa general classification ay nasa 41 seconds lang kay Niebres. So kung makokontrol nila yung breakaway at hindi ito makakalamang ng more than 41 seconds, mareretain ni Joey yung kanyang kalamangan sa GC. Currently ay nasa 1 minuto ang lamang ng breakaway, so malaki pa yung chance na makakahabol itong si Joey pagdating sa lusong at saka sa patag. So panoorin natin mga idol kasi magiging maganda yung habulan nito sa lusong at sa patag mga idol. Paraanin lang natin tong malaking peloton ng mga motor. Ang hirap kasing sumunod mga idol ng ganyan na napakaraming motor, ano? Mamaya mag-o-open yan sa highway. Titingnan natin. Malapit na tayong lumabas dun sa may Batulaw Road, yung Tagaytay na Sugpo Road. Malapit na tayong lumabas doon. And then paglabas natin doon mga idol ay habulin natin yung peloton, no? Yung front group. Habulin natin yung front group pagdating natin doon sa may Batulaw to Tagaytay Road, no? So may mga tampak ng buhangin dito, pwedeng ma-shoot dito yung mga gulong ng mga riders, no, pwedeng masemplang. So wala na, sana naman walang nagsemplang dito. So sana si Jopay ay si Mac ay nakatutok o nakasama pa rin doon sa may main breakaway, no. Pwede siyang mamasahero doon o kaya naman pwede siyang tumulong kahit konti para lumayo ng husto yung breakaway sa peloton para umangat din yung kanyang standing sa general classification. And mukhang may nasiraan na Navy. May nasiraan na Navy dito. Oops mga idol, malas si Joey De Los Reyes. Mukhang naflatan mga idol kasi pinapalit yung kanyang front wheel nung kasama niya. Naku po, mahihirapang maghabol yan mga idol kasi maiiwanan siya ng main peloton. Ibig sabihin ay magsosolo siya o meron siya mga kasangga na tutulong sa kanya na maghabol. Let's see mga idol kung ano mangyayari kasi lalayo ng todo yung breakaway dito. Minalas pa mga idol, sayang naman. Mga idol, and parang yung isa ay Navy din na hindi ko alam kung si Joey De Los Reyes yun mga idol, parang hindi naman. So tingnan natin mga idol, mamaya babalikan natin yung mga grupo na yan pagka nasa magandang karsada na tayo, no? So eto na, palabas na tayo dun sa may maluwang na karsada, Tagaytay to Batulaw Road. Hahabol tayo dun sa may bandang harapan na most probably ay dala-dala pa rin ng D-Reyna pa rin ang may dala mga idol. So ito mga idol, inabutan natin yung pinaka main peloton pero andun pa yung breakaway sa harapan. So puntahan natin mga idol, iwanan natin muna itong main peloton and punta tayo dun sa may harapan. Along the way madadaanan natin yung mga nagsisipaghabol, no? Mga solo-solo na naghahabol dun sa may main breakaway. And medyo futile yung kanilang paghahabol lalo na dito sa may lusong. Kung pa isa o dalawa lang na naghahabol tapos ay grupo yung hinahabol nila, mas matulin yung grupo na lulusong kaysa dun sa mga individual na ganito mga idol. So ayan, tumatakbo tayo na mahigit 100 dito pero hindi natin sinasagad, baka maaksidente. So maintain lang tayo ng speed tapos habulin natin yung pinaka main breakaway. Kita nyo naman, ang tagal-tagal na natin nagmamatulin pero wala pa rin yung main breakaway. Ibig sabihin may karga yung harapan mga idol. And andyan pa rin si Mac sa may harapan, no? Nandun pa rin si Mac sa harapan and kasama siya ng main breakaway pero medyo kinakapo siya, no? Kinakapo siya ng tubig and kailangan natin siyang maabutan ng tubig para makarecover, no? Para makarecover. Pero update ko kayo later kasi nagpapalitan lang yung mga riders dito and hindi naman sila nag-aatakihan. Hintayin natin doon sa may ahon mga idol, hintayin natin sa ahon si Mac, doon tayo mag-abot ng tubig, konting ahon. And kadadaan lang noong main breakaway, mga nakaka 20 seconds na sila. And tinitingnan ko kung gaano kalayo yung susunod na chase group sa kanila, no? So eto mga idol, ilan na mga, siguro 30 seconds na, no? Estimate lang natin 30 seconds and medyo merong parating na grupo, medyo hindi kaalakihan, ano? Nasa 4
na rider itong nasa chase group. Wala yung rider natin. So 4 na rider yung nandito sa may chase group. So estimate ko mga idol, mahigit 1 minuto na, no? Mahigit 1 minuto na, pero wala pa rin yung main peloton. Pero ang gagawin natin, maghihintay tayo doon sa may ahon, no? Maghihintay doon tayo sa may ahon para doon natin maabutan yung mga riders na nasa likod. Ito na to mag-aabot mga idol sa banda rito. Si Rodel at saka si Miso at saka si Mark yung aabutan natin dito. Ito na sila. Bilisan mo ha. So eto mga idol, parating na yung main peloton, and yung breakaway ay 3 minutes ang naging gap dito sa may main peloton mga idol. So tingnan natin kung nandito sa may main peloton si Joey De Los Reyes, kung nakahabol siya after his mechanical, and mag-abot din tayo ng tubig do sa mga kasama natin. And ayun mga idol, sa gawing kanan si Joey De Los Reyes, kung nakita nyo, no, nandun siya sa may bandang kanan. Pero unfortunately, 3 minuto yung kailangan niyang habulin para maisalba niya yung kanyang GC position na first place mga idol. So tingnan natin kung ano magiging resulta. Punta tayo sa may bandang doon sa may Balayan area mga idol. So ito na tayo mga idol sa may main breakaway, and hanggang ngayon D-Ray na pa rin ang nagdadala mga idol. Medyo malayo yung second group sa kanila, yung chase group. Siguro 3 minutes ang agwat between the chase group and dito sa may main breakaway. And then merong third chase group pa mga idol na malaki rin, no? So 3 grupo ang nabuo dito sa may karera na to. Hindi kasali yung mga bumitaw dun sa may ahon. Okay mga idol. So D-Ray na, 3 yung D-Ray na dito sa harapan. Merong isang climber na nasa gitna, nakikita nyo ba, number 149, yung sumusunod kay Mac. Si Mac ay nandito sa may main breakaway. So definitely aakyat ng pwesto si Mac, no? Gaganda ang kanyang standing sa overall classification. Pero hindi pa rin mananalo syempre mga idol. Pero tingnan natin kung ano yung magiging posisyon niya after ng stage na to. And bukas pwede pa ulit siyang humabol at pwede pang mag-improve ang kanyang posisyon. Si Rodel nakahapon ay bumigay doon sa may ahon, sa may Batulaw, ay kasama naman ng main peloton kanina, no? So nasa third chase group siya ngayon mga idol, or sorry, nasa second chase group siya dahil 3 lang yung parang peloton na buo mga idol. So ngayon ang nagdadala pa rin ay sila D-Ray na, no? D-Ray na pa rin ang nagdadala mga idol. And talaga naman na hindi sila pinalitan ng mga ibang mga riders, no? Nagsakripisyo na yung isang rider ng D-Ray na para doon sa kanilang general classification. Walang atake na nangyayari dito mga idol dahil ang D-Ray na ang nagdadala ng peloton or ng breakaway. Sakripisyo na to. Bukas makapidal pa kaya yung rider na yon? Pwede na siguro siyang magpahinga bukas, ano, dahil nadadala niya yung kanyang pinaka leader dito sa may stage 2, no? Mukhang makakabawi sila sa general classification. Kung hindi ako nagkakamali, lamang yung si Joey De Los Reyes ng 46 seconds dito sa may rider ng D-Ray na. Ngayon dahil more than 3 minutes yung lamang niya sa second group, ay pwede na mabawi or makuha na ni D-Ray na yung pinaka corona or pinaka GC. Mag-abot kay Mac ng tubig. So ito mga idol, si Exodus, ito madalas kumakasabay sa MOA to. Pinapahirapan ako nito mga idol. Ito ngayon siya, sama na dito sa karera. So kailangan lang gawin ni Mac dito mga idol ay mag-recover, ano? Mag-recover para dun sa may final na ahon. So yun nga mga idol, ito D-Ray na pa rin ang nagdadala. D-Ray na pa rin ang nagdadala dito sa may main breakaway natin. And hindi ko pa nakikita yung pinaka chase group, no? Wala sa may side mirror natin, puro motor lang na nakikita natin. Pero I doubt na didikitin pa to mga idol nung main breakaway. Pero asahan nyo ang pag-atake ng 2 Navy at saka 2 Go for Gold. Nag-isa lang pala ang Go for Gold. And then ang Biker Dude Developmental Team Top Sen Francia, no? And yung iba pang mga teams dito, no? At hintayin nyo yung pag-atake ng mga riders na yun once na
tumungtong tayo dun sa may ahon. Kasi well rested sila dito mga idol, and talaga naman nakatutok lang sila dun sa nagdadala sa may harapan. Sa mga ngayon lang makakapanood, ito pa rin yung kaninang breakaway dun sa may ahon, no? Walang nadagdag dito, and meron pang nabawas, meron pang kumalas. At dahil wala namang pag-atake na mangyayari mga idol, dahil yung D-Ray na lang ang nagdadala, ikat na natin at pumunta na tayo dun sa may last 2.4 kilometers remaining, dun sa umpisa ng ahon mga idol, and panoorin natin kung sino ang kukuha ng sprint dito. So let's go mga idol. So yan mga idol, last siguro 2 kilometers o 3 kilometers na lang to, no? Pero si Smack nag-struggle na sa likod mga idol. Kanina kasi nung lumulusong, tumutulong pa siya, no? Tumutulong pa siya. Merong umatake doon sa may harapan. Merong umatake doon sa may harapan. Tingnan natin kung sino yun. Go for gold. Go for gold ang umatake sa harapan. Go for gold. Walang sumunod. Hindi sinundan ng ibang rider. Merong isang rider na sumusunod sa kanya. Tingnan natin kung sino, no? Tingnan natin kung sino yung sumunod sa kanya. Tingin tayo ng pagkakataon. Tingin tayo ng pagkakataon para makasingit, no? Walang gustong pumalit doon sa may D-Ray na naka-prangko mga idol. Walang gustong pumalit. Tingnan natin kung lalayo yung dalawa. So may breakaway na dalawang rider sa harapan, at itong main breakaway chase group na to mga idol. Itong chase group ay pinapanood na lang yung dalawa, no? Ang nangyari kasi yung dalawa na yon ay nakatutok lang mula kanina, and pinabayaan lang yung D-Ray na magdala ng prangko, which is the right thing to do. And ayan, yung Navy ang kailangan ngayong maghabol dito, and yun naman yung kanilang ginagawa. Yung Navy number, hindi ko makita yung number mga idol, sila yung nagdadala dito mga idol. Umpisa na ng ahon ng puting kahoy, and ayan na mga idol. And dito lang si Max sa may likuran, tumulin. Takbo natin 49 dito mga idol. Ahon to, 49 ang takbuhan, 47 ang takbuhan dito mga idol. Napakatulin, and inabutan din nila. Aabutan na nila yung Go for Gold at saka yung isa pang rider na hindi ko alam kung ano yung team niya mga idol. Mamaya lapitan natin. Eto si Mac, nag-TTS sa likuran. Huwag kang bibitaw Mac, huwag kang bibitaw mga idol. Sana hindi bumitaw si Mac dito, dahil pagkakataon na niya para makabawi ng oras. Baka pumasok na siya baka umadjust siya ng mga isa o dalawang pwesto mga idol. Tingnan natin, no? Tingnan natin mga idol. Inabutan yung dalawang breakaway. And grupo kompakto na naman tayo mga idol. Lumak! So ayan, medyo umaakwat si Mac dito, pero nagre-recover yung grupo. So hopefully makarecover din siya dito, no? Hindi naman sa kulang na siya sa lakas, hindi naman sa hindi niya kaya, pero kulang lang siya sa endurance, ano? Medyo bitin yata yung ensayo ng ating idol. So ayan mga idol, tumira yung D-Ray na. Si Max na yan, sumunod pa rin, nakasabit pa rin. And mukhang bibitaw na. Tumitingin si Max sa likuran, mukhang bibitaw mga idol. No? D-Ray na pa rin ang may dala mga idol. D-Ray na hanggang ngayon, mula kanina D-Ray na, hanggang kailan ba D-Ray na magdadala, no? So yung kasing kanina, kung napansin nyo, mayroong D-Ray na nasa gitna ng peloton, and mayroong isang D-Ray na naghahatak, at yung GC mga idol, no? So yung D-Ray na nasa loob ng peloton, siya ngayon yung tumitira, umaatake sa may harapan. Basta wag lang maiwan yung kanilang GC contender, okay lang yan na umatake siya sa may harapan mga idol. For the win, for the stage win. So ayan, Francia Top Send represent dito sa may likod ng peloton. Siguro kaya siya nandito, gusto lang niya magpakita sa camera, pero kanina pa siya nandito mga idol. So tingnan natin kung kaya pa niya rumimate, kung kaya niya pang rumimate doon sa may harapan mamaya. Malapit na tayo doon sa pinaka-finish natin. Mga idol. And meron ditong tatlong D-Ray na, dalawang Navy, isang Go for Gold. Isa lang pa talagang Go for Gold.
Tingnan natin, tinitingnan ko mga idol, parang isa nga lang, dalawa yung go for gold dito. Dalawa yung go for gold dito mga idol. Medyo nakaharangan tayo ng ibang mga content creators. Go Mac! Malapit na, malapit na! Umatake yung D-Ray na sa kanan, umatake. And sumunod yung ibang mga riders. Tingnan natin, ang haba ng remate na to. Kung dito niya sisimulan ng remate, mukhang magre-recover pa sila mga idol dahil na-check yung D-Ray na, na-check yung D-Ray na ng Navy, na-check yung D-Ray na ng Navy, nakasunod sa kanya yung go for gold. Talagang yung 3 biggest teams nandito pa rin mga idol, well represented pa rin sila. Tingnan natin kung kaya pang rumimate. So ito mga idol, remate, inumpisahan yung remate, medyo malayo ito mga idol, malayo pa. And tuloy sila mga idol. Yan, medyo recover dito. Tingnan natin kung kaya ni Mac. Ito si Mac mga idol, nasa kaliwa. Nasa kaliwa si Mac. Ito na mga idol, let's see. Palakasan na lang to ng remate. Let's see. Bumigay yung Sandiray na. Bumigay. Mukhang si Woo! Woo! And pasok sa top 10 si Mac. Pasok sa top 10. Woo! Ang importante, pasok sa Pang-ani mo, pang-pito. oh, ang importante ay pasok siya dito sa may grupo na to. Same time sila. Almost same time silang lahat mga idol. Na kondisyon si Mac, no? Pero ang pinaka nangyari dito mga idol, na agaw ng D-Ray na yung GC. Malayo si Joey. Layo. Naagaw ng D-Ray na ang GC. Okay, so titingnan lang natin, hintayin natin kung ilan ang lamang. Nice one, Mac! Woo! Pumunto ka na dyan, sa dilim. Bababa ako kay Jen. Ayan, oh, may tubig, oh. Baka kailangan nyo. Eto, tubig, Mac. Ito, malamig. Ito. Woo! Go, Mac! Nanginginig-nginig. Nanginginig-nginig pa. Woo! From Iloilo. Sino nag-first idol? Go for gold. Ah, na, okay. Lakas. Congrats.